nagsusumbong kami sa taong bayan. At tuluyan ng matanggal through impeachment ang utak at ulo ng korupsyon sa ating bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Walang kawala dito ang hari ng pork barrel na si Sandro Marcos sa isang DDS vlogger. Pinuntahan niya talaga ang malamultong proyekto ng naturang kongresista diyan sa Vintar, Ilocos Norte. Yung Vintar po ay 1st District po yan, ha? Kitang-kita yung tulay na hindi tapos, anak na ng Kagawang Sandro. Oh. Bata ka pa lang, buhayang-buhaya na eh. Iyak na naman dito ang mga bubunistang tanganista ni Bangag sa isang DDS vlogger. Nako tol, mag-iingat ka, no? Tapang rin ang vlogger na ito. Talagang dinayo yung mga proyekto ni Sandro. Puro mga multo. Paano kasi? Si Vince Dizon kung saan napupunta. Pati yung ICI, mismong Ilocos Norte, baluarte ni Bangag, hindi man pinuntahan ng daming mga ghost projects eh. Kaya yung mga taga Ilocos, galit na galit ngayon sa mga Marcoses, lalo na po si Manong Chavit Singson at itong taga Ilocos din na si Attorney Harold Respicio. Galit na galit kay Bunget. Isa pala siya sa mga complainant sa impeachment laban sa kanya kagahapon. At ang ayon sa kanya, tanggalin ang ulo ng korupsyon. Patay ka diha, Bangag. Wala na, mismong mga taga Ilocos na po, galit na galit dito sa mga Marcoses. Paano pa kaya tayo na hindi tayo mga taga Ilocos, no? Isa lang ang ibig sabihin yan, walang matinong ginagawa ang pamilyang Marcos sa ating bansa kasi mismong mga taga Ilocos ay galit na galit. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. At syempre, yung pangalawang YouTube channel ko po, Bisdak Historiador. Okay, kagahapon nga po, unahin mo muna natin tong impeachment, no? Dahil ganda ng interview kay Attorney Harold Respicio ng mga media. Kagahapon kasi hindi tinanggap ng Secretary General na si Garafil ang impeachment complaint ng mga Duterte allies, no? Kasama na dito si Attorney Harold Respicio. Wala daw si Garapil, wala si Garapal, no? Nasa Taiwan, putang ina, anong ginagawa ho ninyo? Nag-uubos na naman kayo sa kabadang bayan. Kaya gigil na gigil po si Attorney Harold Respicio at tasang sinabi niya na dapat tanggalin na daw ang ulo ng korupsyon dahil isa rin po siya sa complainant sa naturang impeachment. Pakinggan natin yung gigil na gigil. Itong gusto ko kay Harold Respicio, gigil na gigil. Sali po kayo dun po sa mga nag-prepare na nasabi pong impeachment complaint po, attorney? Isa ako sa mga complainant. Hinarang ng Secretary General ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay BBM na prineparaan ng pinakabigating mga politiko at pinakamagagaling na abogado ang impeachment ng Pilipinas. Hindi ito tinanggap dahil daw nasa Taiwan yung Secretary General. Tandaan po natin na ayon sa rules ng House of Representatives, ang Secretary General ang dapat tumanggap ng mga impeachment complaint. Exactly. At ngayon na po, ang last day sana na magpa-file kami ng impeachment complaint kasi inunahan tayo nung Lunes ng walang kwentang impeachment complaint, 4 pages lamang. At kapag rinefer ng House of Representatives during session sa Committee on Justice sa Lunes, first thing in the morning, barred na within 1 year yung mga susunod na complaint. Kaya daling-daling humabol kami this week at this week, ngayong araw na ito na sana yung last day na magpa-file dahil bukas walang pasok ang House of Representatives. Pero hinarang ng Secretary General ng House of Representatives, hindi niya ginawa ang kanyang trabaho. Ministerial duty yan, hindi yan discretionary. At kung wala ka sa Pilipinas, meron ka dapat tagasalo ng trabaho at true enough, meron yung deputy niya doon sa opisina pero sabi niya, wala daw siyang authority tumanggap. Sir, ang authority mo na tumanggap ay nasa batas. Kapag wala yung Secretary General, ikaw dapat ang tumanggap. Noong mga nakaraang mga complaint ng impeachment laban sa iba't ibang mga opisyal, tumatanggap po ang Office ng Secretary General ng mga impeachment complaint.
kahit wala yung Secretary General doon sa loob. Ministerial duty po yan, wala kayong discretion na tumanggi. Pero halata po na pinipigilan nila para wala na kaming pagkakataon na mag-file ng impeachment dahil sa Lunes, dadali-daliin na nila. First thing in the morning, automatic, referred kagad sa Committee on Justice yung walang kwentang impeachment na i-final nung Monday, 4 pages lamang, walang kalaman-laman, at i-dismiss kaagad yun. Once ginawa nila yun, hindi na makapag-file within 1 year ang mga susunod na impeachment laban kay BBM. Putangin na, no? Antindi ni Palaka, no? Wala, planted talaga yung nauna, 4 pages. Ang tanong dito, halatang halata naman yung galawa ng abogadong iyon, bakit tinanggap ni Garafil ng Secretary General? Tangina, no? Mga tuta ni Marcos kayo. Pwede bang kasuhan tong mga animal? Kasi halata naman drama ka lang for the sake na makagin ka yung 1 year bar rule. Kasi tama naman si Atty. Harold Respicio mag-convince sa Lunes yung Kongreso. Tapos itakil yung impeachment na yun. Tapos mapupunta sa Committee on Justice. Puta barred na. Wala nang pwedeng makapag-sampa ng impeachment ngayong taon, anak ng kagwang. Galawang galawang palus, galawang sindikato talaga. Sanay manindikato itong gobyernong bangag. Tingnan mo yung impeachment complaint nila kagahapon, napakakapal talaga ng mga dokumento. Grabe, ang dami. At tingnan, yung mga nagsampa, yung mga complainant, kasi maraming abogado, no? Marami pong abogado na nakikita po natin na nagsasampa. Kasama rin pala si Atty. Harold Respicio dyan. Okay, Harold Respicio. Sino ba yung iba dito? Manuelito Luna, Chavit Singson, Berhelio Garcia, Mike Depinsor, Jacinto Paras, Kati Binag kasama, si Respicio kasama rin po si Topacio. So mga bigatin, ito pala yung picture na to. Kasama pala si Kati Binag, complainant din pala. O yan, ito talaga. Ayan sila. Yan yung complainant. Si Harold Respicio wala. Ay, nandun sa likod, no? Ayan sila. Berhelio Garcia, Kati Binag, Chavit Singson. Yan, nakaperma yan sila. Si Ferdinand Topacio, Luna, Defensor, at si Harold Respicio. Yan po yung mga complainant sa impeachment kay BBM, no? Kagahapon po. Ito yung tinatawag po nila Duterte allies. Palakpakan po natin. Mabuhay po kayo, sir. Kaso nga lang, natakot si Bangag. Talagang hindi tinago siguro si Garapil. Tapos, rumason yung next in command. Wala akong authority. Siguro, magkaroon din ng investigasyon, no? Yung grupo dito ni Atty. Harold Respicio, siguro yung makabayad black din. Mag-imbestiga rin kayo, mga animal kayo. Kung gusto nyong ma-impeach si Bongbong, siguro imbestigahan natin si Garapil kung talagang nasa Taiwan ba. Pa-check sa immigration, kung umalis po ng bansa, tsaka kung nakaalis naman ng bansa, ano yung business niya doon sa Taiwan. Dahil putangina, Huwebes wala siya, Biyernes wala rin siya, anak ng kagawang wala yung Kongreso, walang pasok. Tuloy, Atty. Harold Respicio. At yung bagay na yan ay ginawa rin nila sa Makabayan Group. Ngayong umaga na ito, hindi rin tinanggap. Buti na lamang nung kami ang nag-file, naka-live yung video at ang dami, libo-libo mga Pilipino ang nanonood. BBM, tanggapin mo ang impeachment complaint namin. Nag-tender kami ng filing, ibig sabihin, technically, legally, nag-file kami pero ayaw tanggapin. Since ayaw tanggapin, hindi rin kami makakapag-iwan ng kopya. Pero sapat na po iyan, ayon sa batas, para makomplete yung filing. Mananagot na lamang si SecGen at yung kanyang deputy sa Supreme Court. At alam namin, nagtitiwala kami na darating ang panahon pa rin, napakaikling panahon na lamang, papapanagot din natin itong mga taong ito at higit sa lahat, yung ulo ng napakalawak na korupsyon sa Pilipinas na si BBM. Kung mag-iiwan kami ng kopya, Ang tende, no? Grabe, no? Hyper na hyper. Ulo.
ng korupsyon, itong si BBM, matatanggal ka na. Kaunting panahon na lang. Ngayon, tama rin yung ginawa nila. Tininder nila, hindi tinanggap. May mga video sila at dinudokumento nila. Pwede nilang balikan itong si Garapil, no? At saka yung bugagong kausap nila, sasampahan nila ng reklamo sa impeachment. Matatalino, no? Matatalinong mga abogado. Kaya pala kagahapon, nakita natin sa mga video, parang kinuyog nila yung hinayupak na bugagong iyon eh. Talagang binirahan nila ng technical. Ramdam din ng abogado, puta, kuyog na kuyog ako dito. Hindi ka makuyog. Nandun si Paras, nandun si Defensor, nandun si Harold Respicio, nandun si Topacio, nandun si Virgelio Garcia, nandun si Luna. Putang ina, mga 6 na abogado, kinuyog yung isang bayaran ni Palaka. Tinawag na po na ulo ng korupsyon itong si Bungit ng kanyang kababayan na si Atty. Harold Tapang, no? Kaya baka itapon lamang, ayaw nga hawakan yung papel namin eh. Nag-tender kami. Legally, okay na yung tender. Halimbawa, kapag nagkautang ako sa'yo, kapag nag-tender ako ng pera, pero ayaw mong tanggapin, that is as good as payment. Ganun din sa pag-file. Kapag nag-tender kami, pero ayaw tanggapin, alam nga naman mag-iwan kami. Baka kami pa ang sisihin dahil nag-iwan kami ng basura sa opisina nila. Ito ay naka-anchor sa malawakang korupsyon sa ating bansa na pinamumunuan ni Presidente Bongbong Marcos. Teka, Nyor. Ikaw pala yung pinuno, Nyor. Putang ina, alam naman na natin kung sinong pinuno ng corruption. Teka, doon tayo sa pagtender ng impeachment complaint, no. Na-dokumento naman ho nila 'yon. Kinuha nga yung oras, no. Merong plano sila talagang magkaso ito sa Supreme Court. So ang purpose pala nila 'yon, nagtender sila patunay na nagsampa sila ng impeachment labang kay Bongbong Marcos. Kaso ang problema nga hindi po tinanggap. No, hindi tinanggap, pero yun ay sapat na daw na basihan na merong nagsampa ng impeachment sa kanila na pwede nilang iakyat sa Supreme Court. O, di ba ho? O, patay ka, wala ka pa rin, kawala, bungit. Gigil na ako. Grabe talaga itong hyper na taong ito. Sarap siguro pakinggan to pag speech, no? Talagang may hugot, no? May ipinaglalaban. Ito yung taong pwedeng ipanglaban sa bardagulan, no? Tuloy po, Atty. Harold Respicio. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust. Ang culpable violation of Constitution, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, alam mo at sinasadya mong i-violate yung Constitution. Yung kanilang paggawa ng unprogrammed funds, yung pag-aalokabol nila sa mga congressman, against yan sa Constitution at decided na rin yan ng Supreme Court. Culpable violation. So, alam naman talaga ni Bongbong lahat ng korupsyon. Di ba pinagalitan nga si Martin Romualdez. Ano yung sabi? Ilang bahay ba ang nanakawin mo? Ilang eroplano ba ang nanakawin mo? Ilang mansion ba ang gusto mo? Ilang sports car ang gusto mo? Harap-harapan, alam niya. Alam ni Bongbong Marcos. Siyempre, putang ina. Siya yung utak na. Siya yung ulo, sabi ni Atty. Harold Respicio. Paano natin patunayan na alam niya yung sinabi ni Toby Tiangco, nakakampi rin niya, nagdrama-drama na hero, pinapalabas hero pa si Bangag. Wala kang lusot dito, Bangag. Tuloy, Ayon sa Belgica case. Pero alam nilang illegal yan, pero ginawa pa rin nila. So anong tawag mo doon? Culpable violation of the Constitution. At yan din ang naging daan para sa malawakang graft and corruption. Dahil yung measure na yan ang ginawa nila para mag-kickback sa iba't ibang tao, may delivery ng mga luggage, papunta sa presidente, papunta sa kanyang mga crony, at ganun din, betrayal of public trust dahil malawakang ito na nangyari. Kapag paghahalu-haluin mo lahat ang mga bagay na ito, meron na tayong ebidensya mula sa mga hearing sa House of Representatives, sa Senate, at marami na rin mga interview na lumabas at mga statement dyan sa social media na nagdidiin at nagtuturo at nagbibigay ng konkretong ebidensya na laban sa ating presidente. Dahil tandaan po natin, ang obligasyon ng pagprepara ng budget
ay nasa presidente. At itong mga unconstitutional na mga measure na ito na nakalagay sa ating budget ay siya mismo ang nagpasimuno or gamit ang kanyang alter ego at sila mismo ang nakinabang base na rin sa statement ng mga kanyang mga dating kasama na ngayon ay bumabaliktad na. Kaya hindi po natin may tatanggi ang culpable at sadyang paglabag ng ating Pangulo sa ating konstitusyon na nagbigay daan sa graft and corruption, kanyang pagnanakaw at pagnanakaw ng kanyang mga kasama. At dahil dito, wala nang tiwala ang taong bayan, betrayal of public trust. Itong tatlong grounds na ito, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, ay grounds para sa impeachment. Pero abangan po ninyo ang kumpletong kopya ng ating impeachment complaint para sa mas detalyadong mga narration and set of facts. Grabe, talo tayo sa kaka-hyper ni Attorney Harold Respicio eh. Culpable violation, graft and corruption, betrayal of public trust. Iyon yung mga isa sa mga violation sinampa po ng grupo ni Attorney Harold Respicio kay Bangag na dismayado nga ho sila kasi hindi ho tinanggap. So ngayon, yung pagsadyang pangungurakot, talagang legit, systematic sindikato Patunayan natin na tama si Attorney Harold Respicio. Yung Cabral files, no? Kasi marami po silang pinagkukunan na corruption ngayon. Nabibisto lang sila sa flood control dahil nagalit ang Panginoon na pinagmamalaki ni Bangag na 5,500 flood control projects tapos na yung iba ginagawa pa. So wala pala. No, except yung mga tulay-tulay, papakita natin mamaya, yung isang vlogger pinuntahan din yung Ilocos Norte. Daming matatapa ngayon laban sa gobyernong Marcos. Ito. Systematic yung corruption. Yung scheme na ginagawa ng mga kurakot sa gobyerno, tama dito si Attorney Harold Respicio, sinasadya ng gobyernong Marcos. Ang isa sa patunay dyan, yung pinagkukunan ay yung Cabral files, no? Yung allocables. Tingnan mo yung allocables na yan. Sa gobyernong Marcos lang po yung ginawa. Ang tawag po doon sa sistema ng Cabral files sa allocables BBM. BBM yung abbreviation. Doon pa lang, pangalan pa lang, pangungurakot na, bangag na BBM, Based Balance Management. Na ang tanging may alam ng scheme yan ay si Cabral. Talang matalino si Cabral, no? Inutos siya kay Cabral. Inutos siya ni Bunuan. Kaso nga lang ngayon, yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, hindi po nakatuon doon. Wala lang, parang for the sake na may hearing para sabihin, may ginagawa ho sila. Ito si Panfilo Lacson. Pero pag tumbukin mo talaga ang mastermind, hagip talaga dito si Martin Romualdez, Saldico. Kaya tama po yung matrix diagram ng minority block dyan sa Senado na nakaturo lahat kay Martin Romualdez, si Saldico, diba? Tatlo man ang mastermind, sabi ni Chavit Singson, si Bongbong Marcos, Saldico at Martin Romualdez. So si Saldico, tinuro si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, si Diskaya, tinuro din si Saldico, Martin Romualdez, si Orly Gotisa, tinuro si Saldico at si Martin Romualdez na nagde-deliver po ng malita-malitang pera. Dito nga po yung sumikat yung malita-malitang pera kay Orly Diskaya at lalo pong pinapatibay po ni Saldico na si Saldico ay chairman ng General Appropriation Committee diyan sa Kongreso na pinagkakatiwalaan ng gobyernong Marcos. Allocables. Ilan po, magkano po yung allocables? I think mga 1.5 trillion pesos. Sa allocables pa yan, mga trilyon-trilyon na ang pinag-uusapan. Pero isa pa po sa pinagkukunan ng korupsyon ng gobyernong Marcos, yung presidential pork barrel. Iba rin po ito sa allocables. Yung presidential pork barrel, dito naman po mapupunta yung mga budget na ito. Ang tinatawag po nila ay unprogrammed funds. Unprogrammed funds. Lahat po ng kagustuhan ni Bangag na pangungurakot dito sa unprogram. Meron nga isang taon, I think 2024 ba yun or 2023. Merong 800 billion pesos. Sa 800 billion pesos,
ang budget sa unprogram funds. Oh. Walang audit yun. Bukod pa doon sa confidential funds, intelligence funds ni Bangag na 4.5 billion taon-taon, wala ding audit yun. Ganito kalawak ang korupsyon sa ating bansa, except pa sa mga tulay-tulay. Na hanggang ngayon ay hindi pa po matukoy-tukoy ang totoong mastermind. Pero tayong mga Pilipino, tukoy na natin. Alam na natin. Si Harold Respicio nga Anong sabi niya? Sino yung pinaka-mastermind? Si Bongbong Marcos ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. Taga-Ilocos yan. Abogado yan. Kinasuhan na nga yan. Pinakulong na nga yan dahil sa paglaban niya sa Comelec. Kahit baliktarin nyo pa, ito Panfilo Lacson, kahit laruin pa niya yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi na po mawawala sa taong bayan na ang totoong mastermind si Saldico, Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Kahit anong gawin nyo pa, kahit ilang senador pa ipakulong nyo, wala, babalik pa rin ho ang taong bayan dito kay Saldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Yan ang sakit ninyo niyan. Dahil hindi na po napaniwala ang taong bayan sa inyo. Kaya dapat talagang ma-impeach itong si Bongbong Marcos. Tuloy po, Attorney Harold Respicio. Doon sa complaint mismo, mas marami pang mga grounds. Katulad ng paggamit nila ng funds ng PhilHealth. Dahil special fund yun, pero gagamitin nila para sa mga unprogrammed items. Ito Tapos yun, paggamit maganda. nila ng iba't ibang mga programa ng gobyerno para maibulsa lamang nila ang pera. Ang problema kasi, doon sa unang complaint ay hindi substantive. 4 na pages lamang. Ilang pages lamang. Paano ka makakapag-argue doon? Paano ka makakapag-presenta ng maayos na facts doon? Correct. Paano ka makakapag-argue ng legal basis mo doon? Ibig sabihin, madali lang siya ibasura. At tandaan natin, yung nag-file na iyon, kakampi ba ito ni BBM? Mukhang kakampi. Kapag Kakampi. tinanggap nila yon at i-refer nila sa House sa Monday, at yun ang unang gagawin nila, first thing sa Monday, dahil wala na tayong oras mag-file bukas dahil sarado ang House of Representatives, wala na rin oras sa Monday dahil first thing, pagka-open ng session sa Monday, Wala na. ay automatic referral na yan doon sa Committee of Justice, at ang i-refer nila ay yung tinanggap lang nila na complaint. And once na-refer yan, ayon sa Supreme Court, pagka-file ng complaint at pagka-refer doon sa Committee on Justice, ibig sabihin, automatic filed na yung first impeachment complaint at barred na within 1 year yung mga succeeding na impeachment complaints. Kaya nga, sana ngayong araw na to, sana yung huling araw para tumanggap ng impeachment complaint dahil automatic sa Monday magre-refer na sila ng mga impeachment complaint. Dahil hinarang yung impeachment complaint ng makabayan at yung impeachment complaint ng mga bigating politiko at experts sa impeachment ng mga abogado ngayong araw na ito, ang i-refer nila sa Monday ay yung walang kwenta na 4-page lamang na impeachment at alam nating i-dismiss yun. At safe na safe si BBM sa susunod na taon na walang impeachment complaint na maipapile laban sa kanya. Puta Ang chismis nga, hindi totoong nasa labas ng bansa itong si Secgen Sabi Ayan nila na. nasa Taiwan daw si Secgen. Tingnan nga natin yung record ng Bureau of Immigration Correct. kung totoo na nasa labas ng bansa si Secgen. At sinasabi rin ni Atty. Topacio kanina, hindi ba't illegal under the One China policy na ang isang government official ay mag-travel sa Taiwan kapag hindi siya pasok sa mga exceptions? Yun yung mga malalaking tanong. And besides, kapag ang Secretary General ay wala doon sa office, pwede kang mag-file sa second in command. At yung humarap sa amin kanina na direktor ay second in command ng Secretary General. Dapat siya ang tumanggap. Pero sabi niya, hindi po ako authorized. Utang ina no, nawala. Di ba tama ako? Naimbestigahan yung Bureau of Immigration. Meron palang One China policy. Hindi ka po pwede pupunta doon sa Taiwan government official na basta-basta. So, pacheck yung immigration. O, tingnan mo ha. Ang sabi ni Atty. Harold Respicio, may kaugnayan, no? Yung unang nag-file, putang ina, alam naman natin yan kasi natitrace natin si Lisa Marcos ka. Yung inaabugaduhan ng attorney na yon. Sabi pa nga daw, magpaputol daw siya ng bayag Pag mapatunayan. Patunayan na natin, putulin na natin yung bayag mo. Kasi siya po yung nag-aabogado. Laban po dito sa kay Atty. Glinchong. Nagsampa ng disbarment case. Itong si Lisa Marcos. Yung abogado yun, ang abogado.
So, ito naman ngayon, ginawa nila, si Garapil, pinatakas nila, sabihin na sa Taiwan. Pero huli sila dito kasi merong one China policy. Pero tingnan ho natin sa Bureau of Immigration, nakapunta ba talaga ng Taiwan itong si Garapal? No? Kasi kung hindi ito nakapunta, pakulong na lang natin to. Maraming kalukuhan itong mga aliporis ni Bangag, no? Para lang maprotektahan itong ulo ng korupsyon. Sabi ni Attorney Harold Respecio. Tuloy, Attorney, oh. Kasi authorized ka ng batas, automatic yan. Hindi pwedeng mabakante yung Office of the Secretary General. Eksakto. Dahil ang office mismo, hindi nagta-travel yan. Yung nakaupo, nag-travel siguro, pero once nag-travel yung nakaupo, ikaw ang automatic na mag-head ng Office of the Secretary General. At ministerial duty mo yan. Ibig sabihin, wala kang pagtangging pwedeng gawin sa mga ginagawang bagay-bagay dyan sa opisina mo. Dapat wala kang discretion na Tuloy. tanggihan. Okay. Simpleng logic lang ha. Sa ano na lang, sa Pilipinas na lang, no? Alam mo ho talaga ang dapat po mangyayari. Kunyari, presidente ka. Pag ang presidente wala, sinong next in command? Vice President. So, Vice President, yung tatayong presidente sa bansa. Pag matapilok si Bangag, kamuntika na nga Makara David. Kunyari, ma-overdose. Dahil sa pulburon, dahil hayok na hayok. O ngayon, sino po yung susunod? Pwede yung Vice President, yung magiging presidente. Same lang din ho dito. Pag wala yung manager sa opisina, ang next na OIC ay yung assistant manager. Sino yung assistant manager? So, yun yung gagawa ng trabaho ng manager. Puta ka, simpleng logic lang eh. Hindi ho po pwedeng sasabihin, wala akong authority na tumanggap dyan. May authority ka kasi wala yung Secretary General. Ikaw yung next in command sa Secretary General. Kailangan mong tanggapin yan. Ang problema nga, hindi tinanggap. Dahil pag tinanggap po nila yan, matik po yan, sa Lunes tatalakayin din sa Committee on Justice kung maipo-forward sa committee na yan kasi magko-convene naman ang Kongreso sa Lunes. Yan yung isa sa mga kinakatakutan nila ni Bungit. Kasi matik yan, siyempre, pag ikaw, pag nandun na yung dalawang impeachment complaint, tatanggapin nila, no? So sa Lunes, mag-usap-usap yung mga kongresista. So titingnan kung sino yung pupunta sa Committee on Justice. Hausaw nga ho yung una, 4 na pages lang. So halatang panggagago sa bayan. Kung yun yung ibibigay sa ipo-forward doon sa Committee on Justice, halata kayong panggagago. O ngayon, dito tayo sa lehitimo na mga complainant. Mga batikang mga abogado, sinamahan ng mga batikang politiko sa ating bansa. So ito yung dapat mangyayari. Tuloy po, Attorney. Yung complaint namin, simpleng pagtanggap lang ng complaint. Bakit mo iniiwasan? Hindi pa nga ito dumadaan sa merits mismo ng kaso. Correct. Una pa lamang procedural pa nga lang, pinipigilan na nila. Meron ba silang tinatago? Sinadya yun na ma-file na mauna dahil kanilang ina-anticipate yung pag-resume ng session ng Congress sa Monday. Dahil yun yung time na pwede silang mag-refer sa Committee of Justice ng mga impeachment complaints. So kailangan na nilang i-file dahil once na-file and then na-refer sa committee, barred na yung mga susunod na complaint. Kaya nga nung nalaman namin na final na nung Monday, dapat agad-agaran within the week, ma-file ka agad yung maayos at substantive na impeachment complaint laban kay BBM dahil hindi natin pwedeng tanggapin itong 4 pages lamang na complaint na walang laman at walang kwenta. That's why nag-file yung Makabayan Group at nag-file yung mga pinakamabigat na mga abogado at mga politiko na expert sa impeachment ngayon. Tingnan mo stop muna tayo dun. Alam mo, nakikita ko kasalanan nito ni Erese. No. Dapat Erese, hindi ka nag-announce na merong mga groups, Duterte groups yung sabi nga ho niya ni Erese, na lumapit sa'yo na gusto mong ipa-sponsor yung isasampa nilang impeachment. Anak ng kaguwang. Di ba ina-announce niya? Pinapakalat niya sa social media, pa-interview niya. Kaya siguro nagkaaligaga tong mga Bangag. Hayan, inunahan.
Tinanggap ni Garapel, nakita ko yun, pinapalabas naman sa mga video na si Garapel si Garapal ang nagtanggap, no? Kaya tuloy, ang nangyayari ngayon, napipigilan, nagigipit tayo. Mantakin mo, pagtanggap pa lang ng impeachment complaint, ayaw na nilang tanggapin, no? Pag-receive pa lang, natatakot na sila. Kasi alam nila na mayroong basihan ang complaint ng grupong ito. Kaya, una pa lang, pahirapan na natin sila. Gipitin na natin sila. Huwag na nating tanggapin. Dahil pag tinanggap natin to, iyak si Bangag, impeach si Bangag dito. Tuloy, Atty. Harold. Yung araw na ito. Kaya nga, bukas, wala rin pasok ang House of Representatives, hindi rin makapag-file bukas. At sa Monday, malamang too late na yun kasi baka mas mauna yung session ng Congress, may hirapan na tayo mag-file. Ngayong araw na ito, yung pinakahuling pagkakataon, pero hinarang tayo. Hindi naman ganun kadali gumawa ng napakagandang complaint. Correct. Para sa impeachment Pinag-aralan ni BBM dahil ang dami nilang ginawang kakurakutan, ang dami namin kailangang i-assemble na set of facts, mga ebidensya, mga video, mga interview, mga dokumento para makapagpresenta ng substantive at substantial na complaint laban sa kanya. Hindi namin ito pwedeng laro-laruin tulad ng ginawa ng first complainant. Kaya nga, respetuhin din natin yung oras ng mga pinakamagagaling na participants at complainants dito sa impeachment complaint na ito. Andyan si dating Congressman Mike Defensor. Siya yung endorser dati ng impeachment kay ERA. Andyan din si Governor Chavit Singson. Siya yung instrumental sa impeachment ni Erap Estrado noon. Yan yung mga pinaka-expert pagdating sa impeachment. Kaya yung kung sino man ang merong kakayahan na mapanalo itong impeachment na ito ay itong mga tao na ito na may record na. At nandyan kasama rin natin yung number 1 na political lawyer sa Pilipinas, Atty. Ferdinand Topacio. Itong mga ito, hindi ito magsasubmit ng kung ano-ano at basta-basta mga complaint lamang. Dapat preparado, maayos, substantive para pagdating sa Congress, pagdating sa committee, hindi sila madidismiss at tuluyan ng matanggal through impeachment ang utak at ulo ng korupsyon sa ating bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gabi, no? Tuluyan na matanggal ang utak at ulo ng korupsyon. Talagang pinag-aralan nila yan, pinagpuyatan nila yung impeachment na yan. Hindi basta-basta yan. Himay-himay talaga nila ng todo yan, Anak ka ng kagwang erase natin. Tuloy, Atty. Harold Respicio, ang galing, Wala akong kakampi. Maraming mga panahon in the past na critical ako on both sides at walang kumakampi sa akin at lahat ay linalabanan ko. Kaming lahat, ang common lang sa amin ay ayaw namin ng mga ginawang kakorupsyonan at pagnanakaw ng present na administrasyon na ito at obligasyon ng bawat Pilipino na huwag tumahimik dahil ang tanging paraan lamang para mapatigil sila ay mag-participate tayo. Ang penalty ng hindi pagpa-participate kapag garapalan na ang pagnanakaw mula sa taong bayan ay mag-govern tayo ng mga masasamang tao na katulad nila. As a matter of fact, nagpa-participate ako bilang Pilipino, bilang Ilocano, kasama si Governor Chavit at bilang elected official ng ating bansa dahil sinasabi nila meron daw solid north. Solid daw yung mga Ilocano. Walang solid north. Lahat ng mga ngayon na elected official ay kakampi nila. Hindi po. Isa po ako sa mga elected official na lumalaban ng harap-harapan at lantaran laban kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahit pareho pa kami ng kulay maitim, kasama rin natin si Governor Chavit. Ito lamang ay pinapakita natin na wala na silang maayos na impluwensya sa Pilipinas. Correct. Kahit ang kanilang mga kababayan, kasamang ka-Ilocano, kasama sa buong Pilipinas, kahit mga elected officials dito sa ating bansa, pinaka-maimpluwensyang mga abogado at politiko sa ating bansa ay naghahawak kamay at nagsasama-sama at gumagawa kami ng statement na hindi na namin tinatanggap ang garapalang pagnanakaw na pinapabayaan ng administrasyon na ito, kaya dapat maalis si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi porket ginagawa na ng matagalan ay ibig sabihin constitutional niya. Tandaan ninyo, yung pork barrel noon, doon sa case ng Belgica, matagal nang ginagawa. Yung PDAF noon, pork barrel, ginawang unconstitutional pa rin ng Supreme Court dahil hindi pwedeng mag-execute ang mga legislators post-passing ng General Appropriation Act.
Ganito rin pagdating sa unappropriated funds. Dahil ang requirement ng Constitution ay meron dapat pinanggagalingan yung appropriation ng unappropriated funds. Naka-identify kung saan nagaling na funds at hindi mo basta-basta kukunin kung saan-saan. At meron dapat trigger bago mo galawin. Hindi sinabi kung saan manggagaling, hindi nga sinabi as required by the Constitution na dapat specific siya line by line. Yun pa ang unang ginagastos. Priority pa nilang gastusin yung bagay na yun. Malawakan ang mga project na hindi nagagawa dahil hindi nasisilip, dahil hindi specific at walang pinanggagalingan. Automatic kickback, kaya daang-daang proyekto ang ghost project at hindi nakokompleto. Itong sistema na ito ng unprogrammed funds ay pinabayaan ng executive dahil trabaho ito ng executive na mag-present ng budget doon sa Congress. Siya ang nag-design, siya ang may isip dito, kaya dapat lamang managot siya sa taong bayan. Alam niyo Correct. talaga na mali yun, against yun sa Constitution, culpable. Yan po ang definition ng culpable violation of the Constitution, which give way sa malawakang graft and corruption, and which in the end betrayed the trust of the people. Ito Patay ka, po ay Bungit. laban ng taong bayan. Kasama po ako dyan. Alam ninyo na wala akong kakampi, wala akong kinikita dito, walang nagbabayad sa akin, walang sumusuporta sa akin. Sumaside lamang tayo kung saan ang makatotohanan. Kaya ganyan din po, sumama sa atin kapwa natin Ilocano at pinaka-ma-impluensya dito sa Luzon at North ng mga Ilocano, si Governor Chavit Singson. Ibig sabihin lang, hindi kami pare-pareho ng pinanggagalingan. Pero pare-pareho kami na gusto naming huminto na ang malawakang dayaan dito sa ating bansa. Pero pinigilan nila. Ito yung pinakamagandang impeachment complaint sana na magpapabagsak na Puta. kay President BBM. Confident kami, hindi kami gagawa ng bagay na hindi namin tinatapos ng maayos. Alam niyo na mayroong track record itong mga kasama natin. Inuulit ko, si Mike Defensor ang endorser at proponent dati ng complaint laban kay Erap, at si Chavit. Dati, siya yung instrumental bakit natanggal si Erap, at yung number one na lawyer natin, si Ferdinand Topacio sa politics. Siya yung pinakamagaling pagdating sa mga ganyang bagay-bagay. Hindi Correct. kami papayag na hindi ito tutuloy-tuloy sa success. Kaya kapag nakita nyo sana, makikita ninyo yung ganda ng i-prepare namin ng complaint at makukumbinsi kayo na matatanggal ang ulo ng pasimuno ng mga korupsyon dito sa ating bansa at mawawala talaga sa pwesto si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan, samahan niyo po kami dito sa laban na ito, laban sa malawakang korupsyon sa ating bansa. As a matter of fact, obligasyon po natin na magsalita at mag-participate sa public affairs dahil po kapag nagawa na nila ang kasamaan at hindi pa rin tayo gumawa ng hakbang, baka malaking pagkukulang po ang nasa sa atin. Baka deserve natin na mag-govern tayo ng mga corrupt na mga politiko. Kapag meron po tayong nakikitang mali, tapusin po natin at obligasyon po natin, duty natin na pigilan ito sa pamamagitan ng active na pag-participate sa lahat ng political process ng ating bansa. Katulad na lamang ng pag-file at pag-participate sa mga impeachment complaint na ito. At sana po suportahan nyo kami na mabigyan kami ng due process, sapat na proseso para lamang mapaandar ito at yung merits ng case ay makita ng taong bayan at makita ninyo kung dapat bang tanggalin ang ulo ng lahat ng mga kalokohan at nakawan na nangyayari sa ating bansa. Pag na-impeach po ninyo si Bongbong Marcos, Attorney Harold Respicio, bayani po kayo. At pwede po kayong tumakbo sa pagkasenador. Lilinya po kayo kay Vice President Inday Sara Duterte. Sana magaya po kayo kay Attorney Harold Respicio, mga taga Ilocos. Gumising na po kayo. Salot sa lipunan ang pamilyang Marcos. Kagaya po nito. Ayan bistado ng isang DDS vlogger ang mga ghost projects ni Sandro Marcos dyan sa Bintar, Ilocos Norte. Nagsusumbong kami sa taong bayan. Ayan na ho, Vince. Merong tulay, hindi tapos. Si Vince Dizon, nag-i-inspeksyon sa mga tulay. Dali. Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang amin napuntahan. Sira yung tarpaulin. Tulay mo, Sandro. Wala nang makuhang detalye. Sinira. Ngayon, etong tulay na ito Oh. ay hindi pa tapos. At ang sabi ng amin na kausap na 20
24, 25. 2024. So, 2024 inumpisahan. Ah. Yan lang natapos. Oo, di pa na- Gagi ka, Sandro. Anak ka ng kagwag ka. Dito sila dumadaan ngayon ang pedestrian o yung mga tao Putang ina ay yan. nagtsatsaga na dumaan Bumbong dito. pa. Oh. So, makikita nyo na meron ditong footbridge na ginawa. Oh. Imbis na yun ang magamit, dito nila sinatsagang maglakad. Ilang bilyon yan. Proyekto na yung tulay na yan. Anak ng gamote. Oh. Ayan. Mm. Dito sa tulay na ito na pag tinignan mo, kahoy, Kahoy proyekto. walang railings at pwedeng mahulog yung mga kababayan natin dito. Nakita nyo ngayon, Utangin na mo, Sandro. Oh. nagsusumbong kami sa taong bayan. Merong tulay, hindi tapos. Si Vince Dizon, nag-i-inspeksyon sa mga tulay. Mhm. Ha? Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang amin napuntahan na hindi tapos. Kung hindi ako nagkakamali, pang-apat na ito. Ngayon, ang ating mga kababayan dito dumadaan Mhm. sa Kawawa ang puto. kahoy na ito Mhm. na walang railings at syempre, delikado sa kanila habang ang mga sasakyan doon dumadaan sa karayan. Mhm. Oh. Paano? Anong gagawin natin dito? Magsumbong ka sa Pagulo. Ang kanilang coordinates mali. Mhm. Pero kami, geotag namin ito San Jose. Nakapost ang geotag, i-post namin. Bintar. Ngayon, hindi namin Ayan, alam kung Bintar, anong proyekto Ilocos. ito. Dahil yung tarpaulin sira na. Wala na kaming reference. Pero ang importante, na ipakita namin in the real situation na walang may tulay, hindi patapos. Mhm. O paano? Ah, sayang ang bayot. Sayang ang bayot ng putang ina. Ilang milyon yun. Ang masaklap yan, pupundahan muli nila yan. No? Yung unang pondo, kinurakot. So ngayon 2026, punduhan ulit nila. Ginawa daw 2024. So ngayon 2026 na hindi pa rin gawa. Ganyang kabalasubas ang pamilyang Marcos. Mismong taga Ilocos, galit na. Paano pa kaya kayo? Taga Visayas at Mindanao. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa.
artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.